Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas nagiging sanhi ng stress at alitan, ang utang. Sino ba dito ang gustong habambuhay na may pasanin sa balikat? Siyempre wala. Sa Roma 13:8, sinasabi, huwag mong hayaang manatiling may utang sa sinuman. Isang malinaw na paalala, hindi ba? Ang utang, maliit man o malaki, ay isang responsibilidad. Ito ay isang pangako na dapat tuparin. Kapag nangutang tayo, hindi lang pera ang hinihiram natin, kundi pati na rin ang tiwala ng taong nagpahiram sa atin. Isipin niyo na lang, ang bawat araw na lumilipas na hindi natin nababayaran ang ating utang ay parang isang kadena na humihila sa atin pababa. Nakakabigat sa dibdib, nakakasira ng pagkakaibigan at minsan nagiging dahilan pa ng pag-iwasan. Hindi ba't mas masarap ang pakiramdam na magaan ang loob na alam mong malinis ang iyong pangalan at wala kang tinatakbuhan? Ang pagbabayad ng utang ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagiging responsable at sa pagpapahalaga sa relasyon natin sa kapwa. Ang tunay na kalayaan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kapayapaan ng isip na dulot ng pagiging malaya sa anumang pagkakautang. Madalas nating marinig, sa sahod ko babayaran o next week promise. Pero ang mga pangakong napapako ay sumisira sa tiwala. Kung nahihirapan kang magbayad, maging tapat ka. Kausapin mo ang pinagkakautangan mo. Gumawa kayo ng plano kung paano mo ito mababayaran ng paunti-unti. Ang mahalaga ay nakikita nilang may intensyon kang tumupad sa iyong salita. Ang pagiging debt-free ay isang proseso. Nangangailangan ito ng disiplina sa paggastos at pag-iipon. Bago ka gumastos, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang? Madalas, ang utang ay nagsisimula sa mga bagay na hindi naman natin tunay na kailangan. Kaya't magkaroon tayo ng mindset na, babayaran ko ang lahat ng aking pagkakautang dahil gusto kong maging malaya. Umpisahan natin ngayon. Gumawa ng listahan ng iyong mga utang at magplano kung paano mo ito babayaran. Maliit na hakbang man, ang mahalaga ay nagsimula ka na sa daan patungo sa tunay na kalayaan. Ang kalayaang pinansyal ay nagbibigay daan sa atin na mas makatulong sa iba at mas ma-enjoy ang buhay ng walang alalahanin. Sana'y may natutunan kayo sa ating episode ngayon. Huwag nating kalimutan na ang pagiging tapat sa ating mga obligasyon ay isang refleksyon ng ating karakter. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa mas marami pang makabuluhang usapan. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.